Concern ito ng mga OFW na gustong umuwi. Marami silang gustong sabihin. Yung iba di nila kaya ng harapan kasi importante sa kanila ang relasyon nila sa pamilya nila, kaya di na lang sila kumikibo. Kaya kung may tatamaan, i-advance ko na. Sorry na. Umpisahan natin sa kanilang pag-uwi at sa mga sasalubong sa kanila. Na lahat ng kasama ay nag-e-expect ng pasalubong. At kapag hindi nabigyan, mapagbibintangan na yumabang na kapag abroad lang. Tandaan, sa pag-uwi nila walang dalayan kasi buwan-buwan nagpapadala yan. Kung umuwi yan at may dalang pera, malamang at sa malamang, utang yan na kailangan bayaran at pagtatrabahuhan pagbalik nila ng kanilang trabaho. Sa pag-uwi nila sa bahay nila, dapat ba sila kaagad antaya sa gastos? Again, uunahan na kita. Walang pera yan. May nasasaktan na ba? Sige, sorry na. Tulad ng sinabi ko kanina, ang importante may pwedeng gawin. Eto pa, bakit ganon sa mga unang araw marami ang gustong sumama sa'yo? Pero pag tumakbo na ang araw at mga linggo at buwan, wala nang gustong sumama at nag-aantay na lang ng next na uwi. Susunod naman ang mga kaibigan, mga kabatchmates at mga dating kilala at di naman masyadong close sa kanila. Bakit pag nagyaya sila ang OFW ay kinakabahan? Parang nakasulat na kapag ikaw ang nagyaya o nayaya, dapat ikaw ang magbayad dahil ikaw ang balikbayan. Eto na naman, baka pag-isipan na naman na nagbago ka na. Kung tutusin pag sila ang tinanong kahit cornic at malamig na soft drinks lang, okay na. Tatakbo na ang kumustahan at kwentuhan. Actually, mas gusto nga nila sa bahay lang. Bakit kasi dapat sa restaurants pa ang kwentuhan? Kung gusto lang naman ang kumustahan. Again, pag mali ako, pakikorek. At ang pinakasikat na linya na kapag OFW na ang pinag-uusapan, hindi maiiwasang mabanggit ang suot mo na, nahihingi pa. Wala naman sanang hubaran. Again, pakikorek pag mali ako. Huwag na natin pag-usapan ng mga problema sa airport pag dumadating. Mula sa mga gustong tumulong na magtulak ng bagahe hanggang sa mga taxi at mga TNVS na sasakyan. Dito na lang tayo sa pwede nating baguhin at may magagawa tayo. Tandaan, sa araw-araw nilang pag-uwi sa tinutuluyan nila, hindi nila tayo nakikita, hindi nila kayo nakakausap. Ito ang mas masakit. Kahit pa nakauwi na sila, feeling nila, nagtatrabaho pa din sila. Dahil hindi naman talaga nila bahay yun. Kaya pag nakauwi sila, ito sa kanila pag nagkita at nakausap nila kayo. Baliktarin naman natin ang mundo pag umuwi sila. Kahit minsan lang. Pagkagaling nila sa airport, kayo naman na magbigay ng pasalubong. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan bumili. Basta kayong may gawa, okay yan sa kanila. Next, siya naman ang yayain yung lumabas. Sigurado akong sasabihin nila na, huwag na, sa bahay na lang tayo. Simpleng kape o juice sa likod o harap ng bahay na may kasamang kwentuhan at tawanan, ayos na. Actually, yan ang matagal na nilang gustong gawin. Ngayong napanood mo na ito, may pwede nang baguhin, pwede na sila o siyang sorpresahin. Yan ang mga bagay na gusto nilang masabi sa the next day. So, hi guys! So, for today's video mga langgano, good morning everyone! Manghugas og mga plato, mga hinugasan, diri nga side. Ayan, mga langga, mga sangkatutak na mga hugasan. So, let's do our hugasin. Ang dami po natin yung hugasin mga langga na. While si ate, magluto siya sa lunch sa mga amo. So, muna siya, ang paglutuon. Magluto siya karon og laham, pusa, dahil siya mga putahi karon nga mga buntaga mga langga na. So, nakahibad itong siya dito na para sa ito. Hugas lang. So, mura lang siya itong madunit sa iyaha. Ang manghugas ng plato. Masa na siya ito? Itong isabay atong buwan. Okay. So, inaana ni mga langga, no? After pangapi, maghugas, mag-ready po na si ate sa iyahang mga para lutuon niya sa mga amo. Then, after ani, naaman di ay ni nabutangan. Naaman! Ikaw ba? Naaman di ay ni. Uyok po na siya kay parang ulok siya kay guys. Naaman di man yung guys. Hi chicken! Hello! Naaman di chicken din niya. Nagsisi ko upuan guys sa mabutangan niya siya o sabon ba. Ang hinoon, mahugasan siya. Okay ra kaadyo. So, inaana mong kinabuhi mga langga, no? Okay, abunda sila ang tubig diri. Hindi siya i-off kay parang nga ko maayo iyahan ko.
ana atong buong hapon mga langga. Ana lang. Every morning routine natin sa FW. Lapit ta sa kalabuan mga palangga, no? Gikan nami, galing na ako ng school. After galing sa school, magkakape, tapos, yan, magbukas sa mga pinggan. After, maglilinis. So, after maglilinis mga langga, punta na naman ang school. So, ganun din dito. Kailangan marunong kang mag-manage ng time mo. Okay, okay? Luwag-luwag ilahang ko andari. Malawak yung nilang kusina dito kasi pag ganitong mga bagay, marami ka talagang gagawin. Anong gagawin mo? Kuhan si ate yung rice, guys. Ibang rice nila dito mga langga, no? Kailangan talaga kuna ng tubig. So, ayan yung rice, guys. Oh. Tapos, pagkatapos ko na ng tubig, ayan, ilalagay na naman ulit dyan. So, hindi kagaya sa atin na inano talaga siya yung pamalahan lang siya ba, hahayaan yung tubig. Dito, hindi pwede. Kailangan mo talaga siyang i-bulog, ano yung tubig niya. Tapos, lagyan mo yung asin or oil. Yan po yung ano dito. Mga palangga. Iba dito sa kanila. Hugasan natin kasi nga kahit konti lang ang lulutuin mga langga. Isang katutak po na hugasan dito. Ganun dito sa kanila. Kailangan hugasan ko itong fryer. Itong fry na to, gamit ko, halimbawa mga nuggets, chips, pwede din manok dito, yung painit. Maganda ito siya, guys. I-freeze mo lang, tapos ganyan. Madali lang. Diba? Hugasan. Hugasan siya, hugasan. Ayan, talaga, no? Ganyan yung buhay natin dito sa ibang bansa. So, dapat natin na marami kang lulutuin si ate po. Hindi ko siya vlog mga langga kasi nga tinatakpan kasi lahat. So, pakita ko lang sa inyo ang mga So, yan po lahat ng mga niluluto ni ate. So, ito, ayan, tinatakpan niya. Tapos yan, tinatakpan niya. Ito kasi waraganab, yung ginagawa niya na parang, siya, parang suman, yun po. Tapos yan, later on, makikita natin kung ano yung mga, niya, niluluto niya. So, yan lang po yung video natin for today, mga langga. So, thank you for watching. Bye-bye, mga langga. Over 1 month later.
ride tayo sa scooter guys. Dahil naglalaro po yung alaga ko. Kaya ayan, tayo muna ngayon nag-exercise dito sa park. So, wala masyadong tao ngayon guys dahil ano ngayon, Monday. So, kaya ayan, parang ano lang siya. Hindi masyadong crowded ngayon. Maganda yung paligid. Okay. So, ride tayo ng scooter. Maganda ito. Ayan na guys. Relax muna tayo. Napapagod din ang driver ninyo. So, muna siya mga langga. Ride lang tayo dito. Dahil naglalaro po siya. So, ito po yung scooter niya. Oh. Ito. Kailangan to siyang i-charge. So, 2% na lang siya. Tapos ito yung ano, pag gusto mo na ipandar ito, tapos ito yung brake niya. Maganda to siya as in. Ito yung signal niya pag tapos ano, maganda siya guys. Ito yun, pag ipandar mo, ito lang pindutin mo. Tapos tatakbo na yan. Ito po yung speed niya kung ano, ilan ang yung takbo niya sa malakas ang takbo or ano ba. So, dito ka lang, mag-balance ka lang. Maganda siya guys, as in. Pag makapag-drive ka. So, ayan lang po yung video natin mga langga, no? So, ayan po yung buhay yaya. Thank you for watching mga palangga. Bye-bye!